ang demokrasya sa ating bansa ay fake. Hindi talaga totoo ang democracy na pinangangalandakan natin sa bansa. Yan ay dahilan na rin sa kagagawa natin. Marami sa ating mga kababayang mga Pilipino. Sabagat ipinauubayan natin sa mga politiko na ito hanggang naging matibay matayog ang mga dynasty sa politika na kung saan ay kinakasangkapan ito ang kanyang kapangyarihan upang magkaroon ng sariling private army. Sa larangan ng ekonomiya, naandyan ang mga cronies, naandyan ang mga oligarchs. Ito ang kanilang private army na nagpapatakbo ng kanilang negosyo sa loob ng gobyerno na nagiging dahilan ng pagkapusali ng demokrasya sa bansa. Wala sa kamay ng mga Pilipino ang kalayaan. Wala. Nasa kamay nitong mga politiko na ito. And sad to say, si Mr. Escudero ay hindi exempted sa political dynasty. Nasa ikalawang bahagi tayo, mga kapitbahay, ng ating Fun Saturday, ang ating insights. Bubuksan natin sa loob lamang ng ilang sandali, second hour. Filipino Online, FGS, Web Radio. Saturday Live. Thank you so much. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At narito ang ating second hour ng ating FSL. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Sasabihin ko sa inyo ng hantaran nito, si Senate President Chis Escudero ay nais maging presidente. He wants to be a president. It is not a secret. Pero sabi nga ng isang kapatid ko sa Hanabuhay, the problem is the integrity is not one of Chis Escudero's talent. Integridad. Nabanggit siya ni Mr. Christian Monsod, constitutionalist. Integridad. Integrity. Honesty. Wala ang ating marami sa mga politiko riyan, especially yung mga naandyan sa political dynasties. Wala niyan. Honesty, integrity, wala. Moral values, wala. E nakita naman ninyo, Sara Duterte mismo nagsabi na ang honesty ay hindi qualification ng isang politiko. Sara Duterte. Ngayon, dito kay Mr. Chis Escudero, sabi ko na nga, nais nitong maging presidente. Even before na sumalang ito sa politika. Alam niyo, si Chis ay hindi ko kilala. Hindi ko siya kinalakihan. Wala akong alam sa kanya before his political life. Pero yung kanyang tatay, kilala ko ito eh. When I was in Manila, ang kanyang tatay si Sanay, ang tawag namin sa kanya. Sanay, Secretary Sanay Escudero. Malapit din ito sa media ng araw, sabagat in fact, siya ay may programa rin ito ng araw sa radyo. Nandito na ako sa Amerika, nang gumawa ito ng programa rin sa radyo. Pero during my time, during the 80s, early 80s up to the late 80s, last 10 years na ako'y nandyan sa Pilipinas. Kilala kong maigi itong si Mr. Sanay Escudero, ang tatay ni Chis Escudero. Sabagat sa panahon ni Mr. Marcos, si Mr. Escudero ay prominenteng personality sa UP, Los Baños, sa paaralan na may kaugnayan sa mga hayop. Gawa ng veterinarian ito, si Mr. Sanay
Escudero. Ang kanyang pangalan ay Salvador Escudero III. Nung ako'y naandyan sa Maynila, si Mr. Escudero, si Sanay, ay Minister of Food and Agriculture. Minister of Food and Agriculture. Sa ilalim ni Mr. Marcos. And then, noong panahon ni Fidel Ramos, muli itong nakuha, Secretary of Agriculture. Gawa ng kanyang know-how sa mga animals bilang isang may espasyalidad dito sa larangan na ito. Kaya from 1984, mga ganyan na taon, madalas kong nakakausap ito sa radyo si Mr. Escudero. Ayan, ay mabait na mama, wala akong masabi sa kanya, very good guy. Good performer sa gobyerno. Kaya nga ba ang sabi ko sa inyo kanina, si Sani ay nabibilang din sa political dynasty. At kapag ang isang politiko ay kabilang sa political dynasty, agad-agad ay negatibo na ang impression natin. I apologize for that. Pero yun ang totoo. Gawanan sa maraming pananaliksik na ginawa natin ever since na tayo ay nagsimula dito sa broadcast. Ang political dynasty ang isa sa mga matitinding kadahilanan kung bakit ang Pilipinas ay hindi sumusulong ng maigi. And unfortunately, si Chis is one that belongs to a political dynasty. Ang kanyang tatay, nasa larangan ng politika ever since na panahon ay Marcos hanggang sa ngayon. At marami, although sabi ko na nga, wala akong masasabi dito kay Chis Escudero, kay Sane, na wadang maayos ang kanyang gawain sa pamahalaan. The only thing here is that kapag nasama ka na sa dynastiya, may dagtana ang pangalan sa politika. Gawa ng general conception na ang dynasty ay isa sa mga kadahilanan kung bakit wasak ang politika sa Pilipinas. Now, i-abante natin ang ating usapan. Anak ng isang politiko, governor, congressman, secretary, ang nanay niya the same, governor, nasa politika rin, mag-asawa. Dynasty nga eh. Now si Chis Escudero, bigyan natin ng konting background ng buhay ni Chis. At ito ay very relevant kung bakit natin pag-uusapan ng buhay niya sa kasalukuyan. Sabi ng kanyang tatay nung araw, itong aking anak ay gusto na talagang sumausaw ito sa larangan ng politika. Ever since na ito ay nagkamulat, gusto niya nang sumausaw sa larangan ng politika. Kaya lamang pinipigilan namin ito si Chis. Sana Escudero mismo yan, may sabi na. Sa mga informal chats na kausap natin siya, sa mga meetings, sa mga dinners, sa mga luncheon, etc., na naimbitahan ng inyong lingkod at nakakaasalamuha itong mga tao na ito. Kasama rin si Mr. Sana Escudero. Malaki ang paghanga niya sa kanyang anak si Chis at ang ambisyon ito sa larangan ng politika. Sa edad na 17 anyos noong 1986, pinanganak si Chis sa 1969. So 1986, 17 anyos si Chis. Nagsimula itong dumawdaw sa politika nang ang kanyang tatay ay nangangampanya sa Kongreso. 1986. Bilang congressman at before that even a governor ng Sorsogon. Kaya nakatikim dito ng pangampanya sa politika sa larangan ng local politics diyan sa Sorsogon at national politics sa edad na 17 anyos. At nais niya maging isang municipal councilor ng Sorsogon at the age of 22.
Kaya talagang kanyang pangarap, mismo ito, mga jokes ng kanyang tatay, gusto maging presidente ng aking anak. That was way back 1980s. Sa mga biruan, sa mga meeting kay Mr. Sano Escudero, Salvador Escudero. Dati kong madalas na guest dito sa aking mga palatuntunan ng araw sa DCXL, mano-mano, during the 80s. At nung itong si Chess Escudero ay nadaw na sa politika, nais nito maging alkalde. Maging alkalde ng Sorsogon. At age 25 in 1994. Pero again, pinagbawalan ito ng kanyang mga magulang, nanay, tatay. Wag mo na. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo sa abogasa. Bago ka dumaw daw sa politika. But in 1998, sa edad na 28 anyos, hindi na napigilan si si Mr. Chess Escudero ay isang full-fledged na political figure na. Na ito ay mahalal na congressman ng Sorsogon. First time na naging national figure si Mr. Chess Escudero in 1998. Nakakabilang siya sa National People's Coalition. Tandaan ninyo, pakinggan ninyong maigi ang kanyang build-up ng political career. National People's Coalition. Pangalawa sa pinakang malaking organisasyon ng politika at the time diyan sa Pilipinas, 1998. Nahalal siya, congressman ng Sorsogon. 6 years after, 2004, lalong tumingkad ang kanyang pangalan. Tandaan ninyo first step sa politika, sumanib muna siya sa ikalawa sa pinakang malaking political organization. Titingnan natin ang kanyang ambition sa politika. 2004, si Chess Escudero ay naging prominente sa mga television, sa mga periodiko. Wala pang mga vlog nung araw 2004. Pero sa mainstream media ang kanyang pangalan namumukadkad. Bakit? Siya ang tagapagsalita ni Fernando Poe Jr. nang si Fernando Poe Jr. ay tumakbo bilang presidente kalaban si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya lahat ng mga pahayag ng araw ni Fernando Poe Jr. galing sa labi. Gawa ng alam mo naman na hindi marunong magsalita si Fernando Poe Jr. Medyo mahina ang kanyang appeal sa pananalita. Ang bukadora rito si Chess Escudero. United Opposition. Umalis na siya sa National People's Coalition sabagat mas malaking isda ito, Fernando Poe Jr. Kilalang superstar sa movielandia ng Pilipinas. Doon siya sumabit ngayon. Labang kay Gloria Macapagal Arroyo. Tandaan niyo, Fernando Poe Jr. labang kay Gloria Macapagal Arroyo in 2004. And then 2007, kung natatandaan niyo, yung eleksyon na yun ni Fernando Poe Jr., talo si Fernando Poe Jr. Bakit? Hello, Garci. Ano na? Sigurado na ba tayo? Talo si Fernando Poe Jr. Isa sa mga nagmurukulyo rito ay si Chess Escudero. Pero hindi siya nawalan ng aspirasyon sa gusto niyang maging presidente ng bansa. Nakipagmabutihan at naging alalay ni Gloria Macapagal Arroyo. So tingnan niyo maigi. Fernando Poe Jr. kalaban ni Gloria Macapagal Arroyo 2004 elections. Talo si Fernando Poe Jr. Panalo si Gloria
Hello, Garcia. Panalo. So, anong ginawa ni Jesus Cudero? Kumapit siya ng gusto kay Gloria, Macapagal-Arroyo. Isa na siya sa mga pangunahing alalay ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nagkaroon ng mga problema si Gloria Macapagal-Arroyo, ZTE, etc., etc., etc. Unti-unti na siyang kumalas. Nakakita niya na hindi maganda ang kanyang pagkakakapit sa hindi magandang personality. And in 2007, si Escudero ay nagharap ng kandidatura balik sa Senado. Midterm election. Kalagitnaan ng 6 na taon ni Gloria Macapagal-Arroyo, balik sa Senado si Jesus Escudero. Nanalo siya. Again, tandaan niyo, hindi lang ito mga pahapyaw na pangarap. Ang pangarap nito ay maging presidente. Sabi na kanyang tatay niya, ang anak ko, laking ambisyon nito eh. Gusto niya maging presidente eh. So, on October 29, 2009, I should say, wala na siya sa National People's Coalition. 2009, tandaan niyo, that was 2 years after na siya ay naging senador, nanalo siyang senador midterm election, 2007. 2 years after 2009, may ambisyon siyang panibago. At that time, ang pangalan ni Gloria Macapagal-Arroyo ay warat na. Warat na ang pangalan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ay instead na defensahan ito, natatandaan niyo yung mga ZTE deal, natatandaan niyo kung bakit nagka-wheelchair si Gloria Macapagal-Arroyo, natatandaan niyo kung bakit nagkaroon ng neck brace si Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa kanyang mga anomalous activities. At ang kanyang alalay, si Jesus Escudero, iniwanan siya. October 2009, sabi ni Jesus Escudero, "This is my most opportune time. I want the presidency." 2009. Gusto niya hantara na gusto niyang maging presidente. Ang problema again, wala sa kamay nga ni Mr. Escudero ang magandang kapalaran eh. Ang problema noong 2009, ang memory ng kamatayan ni Corazon Aquino ay nasa isip, puso, damdamin pa ng maraming mga Pilipino. Unti-unting umusbong ang pangalan ng isang senador, Noynoy Aquino. Kaya kung itutuloy ni Jesus Escudero ang kanyang pangarapin na maging presidente, delikado. Matatalo ito ni Noynoy Aquino. Matatalo ni Noynoy Aquino. Ang kanyang kaalyado rito ay si Jujumar Binay ng Makati. Kaalyado niya ito ni Jesus Escudero. Ang problema, si Jesus Binay, si Jujumar Binay, nakipag-alyansa kay Noynoy Aquino. Nawala na naman ang pwesto. Nawala na naman ang pwesto si Jesus Escudero. Kamalas-malasa naman na tao. Araya! So walang magawa ngayon si Jesus Escudero. That was 2009. Sinuportahan niya na lang si Jujumar Binay. And the history made it. Naging presidente si Noynoy Aquino, vice-presidente si Jujumar Binay. Nawala sa pwesto again si Jesus Escudero. Kung mawawala ang kanyang pangalan sa larangan ng politika, burado na ang kanyang pangarap na maging presidente. Kaya again, midterm election again. Ang midterm election ang kanyang sagip sa buhay. Pangatlong pagkakataon ng midterm election, tumakbo bilang senador uli si Jesus Escudero.
awa ng Diyos, panalo siya. Again, that was 2012. Midterm sa panahon ni Noynoy Aquino at Jujumar Binay. Panalo siya ulit. Senador siya ulit. Panahon. That is 6 years again. Buhay uli ng senador ni Chis Escudero. So sa panahon ni Noynoy Aquino, 6 na taon from 2010 hanggang 2016, Noynoy Aquino, Jujumar Binay, and then senador si Chis Escudero from 2012. So yun ang buhay niya ngayon. Noong 2015, sabi ni Chis Escudero, ito na, sa edad tamang-tama na ako, presidente na ako nito, panalo na ako. Nakita na yung anak ni Fernando Poe Jr. na medyo may pangalan, gawa ng talamak pa rin yung kaisipan ng tao na ginaya si Fernando Poe Jr. ni Gloria Macapagal-Arroyo na sinamahan ni Chis Escudero. Mantakin mo ha, spokesman ni Fernando Poe Jr. Natalo si Fernando Poe, sumama sa kay Gloria Macapagal-Arroyo. Nagkaroon ng masamang pangalan si Gloria Macapagal-Arroyo, nanalo si Noynoy Aquino. Wala na naman siyang pwesto. 2016 elections, sabi ni Chis Escudero, ito na ang pagkakataon ko. Magiging presidente na talaga ako. Maalala ko tuloy, isisingit ko lang ito, naalakala ko lang bigla Noong panahon ni Noynoy Aquino, senador si Chis Escudero, and then si Mar Rojas, isa rin sa mga senador. 2016 elections, nabubulong-bulungan na sa Senado, Kongreso, magandang pangalan ni Mar. Kayo na lang kayong dalawa ang magtandem. Sabi ni Noynoy yan, known ito sa mga medium naman. Wala na ako riyan sa Pilipinas, nakarating yan sa akin dito, mga biro-biro sa Senado. Sabi daw ni Noynoy Aquino, Sen, Chis, magtandem na lang kaya kayo ni Mar Rojas. Sabi ni Chis Escudero daw, wala ako riyan pero nakarating sa akin. Biro daw ni Chis. Sabi niya, magandang tandem kami. Pag siya ang aking vice-presidente, yun mo. Kaya nga masabi nito ang aking kaibigan sa media, alam mo, yung integrity kasi wala sa talino ni Chis Escudero ang integridad parang hunyano, kagaya ni Francis Tolentino. So mabalik tayo dito sa 2016 elections. 2015 para sa 2016 election alam natin nanalo riyan si Rodrigo Duterte. Pero ang kasaysayan sa likod ng ganito, noong eleksyon niyan 2015, naghahanda na ang mga nais tumakbo bilang presidente. Wala ang pangalan ni Rodrigo Duterte sa presidential bulls. Sabi nila, presidential bulls wala. Ang mga lumulutang na mga pangalan noon before the election of 2016 ay anong pangalan ni Pope? Yung babae? Grace Poe, there you are. Si Grace Poe, ang isa sa mga lumulutang na pangalan na kandidato sa pagka-presidente. And of course, si Rodrigo Duterte, wala pa yan Wala. Ang talagang presidential at the time, Grace Poe. Kaya si Escudero ay nakipagtandem again kay Grace Poe. Nagkasundo yung dalawa. Sabi ni Chis Escudero, sige, ikaw muna. Ikaw ang presidente, ako ang magbibisi presidente sa iyo. Tinitingnan ni Chis Escudero na 2016 elections yan. So 6 years from now, 2022,
siya naman ang magiging presidente na talaga sa 2022 elections. Kaya sabi niya kay Grace Poe, sige, presidente ka, vice-presidente ako. Malakas talaga yung tandem ng dalawa. Malakas. In fact, sa mga unang mga kilos ng tandem na ito, ay nakakuha ito ng mga suporta ng mga tao. Escudero officially announced ang kanyang candidacy, Vice President, doon sa Club Filipino. There you are. Naalala ko yung Club Filipino. Doon sa Club Filipino, ina-announce nila na nandoon yung mga bigwigs, political leaders, Senado, Kongreso, national leaders, governors, etc. Mga organisasyon ng mga politika, nandoon lahat. Big time, big support. Club Filipino. National People's Coalition na kanyang iniwanan, nandoon. Nanumpa. From Batangas, Laguna, Quezon, nanumpa. Susuportahan ang tandem ni Grace Poe, Chis Escudero. At hindi lamang yan, yung mga Nationalista Party, National Unity Party, Makabayan Bloc, suportado sila. At isang dosen ng party list organizations, suportado sila. 2025. Ang kaso sumulpot na bigla si Rodrigo Duterte. Sumulpot si Rodrigo Duterte. Sa pagka-vice-presidente, may mga independenteng tumakbo. Ang isa na riyan si Bongbong Marcos at si Leni Robredo. Nagkalintik-lintik na naman yung pangarap ni Sani Escudero. 2015, unang arangkada sa mga surveys ng Fake Asia. Fake Asia ba ang pangalan nun? Fake Asia ba? Yung mga survey agencies. Nangunguna yung pangalan ng dalawa. Grace Poe, Escudero. Top talaga. Habang umuusad yung mga buwan, 2015, late 2015, nako, nagkalintik-lintik na. Yung pangalan ni Bongbong Marcos at saka Chis Escudero, pareho ng rating. Late of 2015. Pumasok na ang 2016, malapit na ang eleksyon, nagkalintik-lintik na. Bumaba na naman ang pangalan ni Chis Escudero sa pagka-vice-presidente. Maging ang pangalan ni Grace Poe, bumagsak na rin. Nagkaroon ng eleksyon, Mayo of 2016. Talo si Chis Escudero. Nanalo Leni Robredo. Mate. Mate ulit. Mate ulit yung kanyang presidential ambition. Chis Escudero. Kaya lamang laging may liwanag sa dilim. Yan ay ang midterm again. Sa ikaapat na pagkakataon, nabuhay pula uli ang political career ni Chis Escudero. Tumakbo siya bilang gobernador ng Sorsogon. Balik siya sa probinsya. Sa baka doon ay siguradong panalo siya, sa baka wala pang talo ang mga Escudero roon. Si nanay niya, si tatay, laging gobernador ng Sorsogon. 2019, balik Sorsogon, si Chis Escudero, panalo bilang gobernador. Yan ang nangyari. 2019, 2022. 2022, nung nakalipas na eleksyon, kailangan na sa limelight siya ulit. Balik sa Manila. Senador. 2022 elections, panalo. So, senador siya. So, ito na ngayon ang kanyang pwesto, Senator of the Republic of the Philippines. Ito na ang kasalukuyang kasaysayan ng buhay ni Mr. Chis Escudero. Ang kanyang ambition,
He wants to be the President of the Republic of the Philippines. And it is not a secret. Pero sabi nga ng aking kapatid dyan sa Hanabuhay, integrity is not one of Chis Escudero's talent. Integrity, integridad. Ano ang integridad? Honesty. Ano ang honesty? Malakas na moral ng isang tao. Kailangan principled. May pinaninindigang prinsipyo ang isang tao na may integridad. Na napakinggan ninyo yung mga sinabi ko nung mga nakalipas. Dapat siguro sa ngayon, meron tayong conclusion. Ang conclusion na yan dapat ay tama angkop sa mga nagaganap sa kasalukuyan. At sabi ko na nga kanina, itong impeachment na ito ni Sara Duterte, isang quicksand, isang quagmire, isang patibong, isang kumunoy. Hindi lamang dito kay Chis Escudero, kundi sa marami pang mga ambisyoso na mga politiko natin na hindi naman talaga ang kanilang paglilingkod ay sa mga Pilipino, for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. Masaklap, lalo pa kapag ang integridad ang ikabit sa iyong pangalan at sabihin, wala kang talino sa integridad eh. Ang ambisyon ay hindi may tatago. Once in a while, or often time, lumalabas ito sa bakat ambisyon mo yan eh. Pero the achievement of that ambition, paano mo makukuha? Napakinggan naman natin ngayon, siguro hindi ko na dapat na ungkatin pa itong mga nangyayari riyan. Christian Monsod kanina, napakinggan ninyo. Ito naman, Makalintal, anong pangalan ni Mr. Makalintal? At hindi lamang ito, sandamakmak na mga bigwigs na mga political geniuses. Nagsasabi rito na lahat ng mga ginagawa ngayon sa Senado ay palpak. Palpak. Sabi nga ng isa sa mga kapatid natin sa Halabuhay, I believe that a politician is widely unpopular, meaning to say kay Chis, sabagat he is not hesitating to open up this avowal of that official. Tingnan naman ninyo mga komentaryo nito mga kababayan natin dito. Ang pagdawdaw niya dito sa impeachment ni Sara Duterte, ang sinasabi ng ilan na dahilan ng pagbagsak ng political career ni Chis Escudero. Sabi nitong ilang mga komentaryo, mga natatanggap natin dito, Escudero's original timetable to be President of the Republic of the Philippines was 2010. But he ended up losing to Benigno Noynoy Aquino, to Gloria Macapagal-Arroyo, to Rodrigo Duterte, and now, where is he going? Ang nakikita niya ngayon, pag-asa niya, Sara Duterte. Kanina may nagkomentaryo sa atin dito na kaibigan natin na ang target niya ay maging vice presidente ni Sara Duterte. Hindi malayo sa katotohanan yan. In fact, kung titingnan ninyo ang sequences ng kanyang buhay,
kahit sinong pinakang makapangyarihang politika sa kanyang perception, doon siya kumakapit. Napakinggan naman ninyo, hindi na natin kailangan ulitin. And today, ngayon, ang nakikita niyang pag-asa, sabagat hindi niya matitinag ang pundasyon na unti-unting itinatayo ni Sara Duterte bilang paghahanda sa presidential election sa 2028. Kaya ang kanyang naisip ngayon, just like kay Grace Poe, just like doon sa panahon ni Binay, nais niya maging vice-presidente bilang stepping stone sa presidential office. Hindi na siya pwede makipag-agawan ngayon kay Sara Duterte sa 2028 sabagat sa logistics, sa organization, talong-talo siya. Lalo pa ang Chinese Communist Party nasa likod ni Sara Duterte. At sa kanyang pananaw, right at this moment, si Sara Duterte ang pinakang malakas na presidential contender sa 2028. Hindi niya pwedeng salungatin ito, kaya ang nais niya, vice-presidente ni Sara Duterte. At yan ang kanyang binibuild up ngayon sa kanyang paligoy-ligoy na ginagawa, maantala lamang at mapigil if possible ang impeachment ni Sara Duterte. Kaya nakita naman ninyo ang mga nagaganap sa ngayon, ini-entertain niya ngayon ang mga pagpaliban. June 2, June 11, may magaganap pa kaya sa June 11 sabagat lumabas ang unsigned petition na ginawa ni Bato de la Rosa na ibasura na ang impeachment. Na sa isang natanggap nating ulat dito, inclined, may suporta si Chis Escudero sa posibilidad na huwag nang ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Bakit? Sabagat ito ay isang positibong aksyon na makapagpapabango ng kanyang pangalan. Sa ngayon ay unti-unti niyang winiwisik sa harapan ni Sara Duterte sa ambisyon na siya ang maging vice-presidente ni Sara Duterte sa 2028. That is the reason why ang alliances niya kay Sara Duterte, unspoken, secret, pero naandyan sa kilos, sa gawa niya, naandyan ang alliance niya kay Sara Duterte. Bakit? Ambition. Nais kong maging presidente after Sara Duterte. Kaya nga, ba't ngayon lamang tinitingnan niya, kinikwenta-kwenta niya, naniwala siya roon sa False Asia, naniwala siya roon sa mga survey. Sabagat wala siyang kapasidad, wala siyang pambayad na maglunsad ng sariling survey, kaya naniniwala siya doon sa mga survey, financed by the Chinese Communist Party, financed by PDP Laban, na mapabango ang pangalan ni Sara. Kaya ang kanyang paniniwala, ang Senado ngayon, mas nakadidihado ang mga pro-Sara kaysa sa mga pro-impeachment. Kaya may dali-dali siya ngayon. May patumpik-tumpik siya ngayon. Gawa ng ang kanyang paniniwala, yung mga naririnig niya sa social media, nababasa niya sa mga surveys, ay may katotohanan. It is Sara in 2028. Pero hanggang kailan kaya may katotohanan itong mga bagay na ito? Remember, natatandaan ninyo yung Grace Poe and Chis Escudero. Natatandaan ninyo yung sinabi ko. Lahat na ay sumuporta sa kanila. Isang dosenang party list, isang damakmak na political organizations, governors ng nationalist organizations, Batangas, Bulacan, etc. Pabor sa kanila lahat. Club Filipino, Marangya, Garbo, ang panunumpa nila bilang kandidato pagka-presidente, vice-presidente. Sumulpot ang pangalan ni Rodrigo Duterte.
sumulpot ang pangalan ni Leni Robredo. Talo sila. So, sino makapagsisiguro na itong pangalan ni Sara Duterte ngayon ay mamumukadkad hanggang 2028? Tracing back the political history of Chis Escudero, goodbye ka na naman sa 2028. Sabagat ang mga Hunyano ay hindi sinusuportahan ng taong bayan. Hindi pinaniniwalaan ng taong bayan. Kaya yung paniniwala mo dito sa mga pro-Duterte, sabi nila, Ronald De La Rosa, Christopher Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Jingoy Estrada, Ejercito, Mark Villar, mananatili kayang mabango ang mga pangalan ito hanggang 2028. Wala kayang susulput na Leni Robredo ulit. Tandaan ninyo, malaking pwersa ang kakampink. Matatandaan ninyo yung lugaw, malaki ang pwersa ng mga yan. Tahimik sila ngayon sapagkat na kailangang manahimik. Trabaho muna tayo, wag mamulitika. Nakasisiguro ba tayo na alkalde ng Naga City ngayon ay mananatiling alkalde sa 2028? O may iba pang mga personalities na mas mapagkakatiwalaan kaysa sa hindi? Mga personalities na may integridad, na hindi ibinibenta ang kanilang mga kaluluwa dahilan sa political dynasties. Hanggang kailan tayo mangangarap at kakapa sa dilim? Tandaan niyo, ang naging theme song na yan, liwanag sa dilim, hanggang ngayon ay tangan-tangan ng ating mga kababayan. And remember, itong issue na ito ng impeachment, hindi po ito nananahimik. Tandaan ninyo sa 9, 10, and 11 ay kumikilos ang mga, eto, tandaan ninyo ha, kumikilos ang mga faculty and students ng University of the Philippines. Ngayon pa man ay nagpalabas na sila ng kanilang manifesto. Nagpalabas na sila ng kanilang mga pahayag. University of the Philippines Law Faculty and Students. In fact, pakinggan natin ang kanilang pahayag tungkol dito laban sa impeachment trial suspension o yung pagpapaliban. Whenever there are efforts to suppress the truth-telling character of impeachment, whether via a procedural concern or whether through some other means. If you look at the Estrada impeachment, the EDSA 2 precisely happened because the senators favored an objection about materiality and relevance in relation to the second envelope. The people didn't see it as a legal objection, they saw it as suppression. And in the Corona impeachment, things seemed to be going well for the Chief Justice until he decided to walk out and therefore avoid questions from the Senate. The public also didn't look kindly to that. So it's a warning for all public officers. Then we're confronted with the political reality of impeachment. Right? Even if it is an important accountability mechanism, the Constitution, as an accountability constitution, doesn't place all of its eggs in the impeachment basket. There are many other methods to hold our officials to account. And the chief form of political accountability is really voting well, voting wisely. I think it is important for citizens to watch the next few days. Not just because we want to make sure that the Senate does its job, but because we want to have more information on who to elect in the next round, right? It doesn't have to do just with the Vice President. It has to do as well with the Senate, because not only is the Vice President accountable to the people, the Senate is as well. Yan ang tinig po ni Paulo Tamase, Assistant Professor ng UP College of Law,
At hindi lamang ito ang tinig na ngayon ay umusbong buhat sa konting sinag ng kadiliman, sa konting liwanag sa kadiliman. Ngayon, hindi lamang College of Law of the University of the Philippines, marami ng mga paaralan ang nakiisa. Samahan ng mga estudyante sa iba't ibang mga paaralan, samahan ng mga abogado sa Pilipinas, Philippine UP professors, nagpasimula ng kilusan na ito ngayon ay lumalaganap na dyan sa bansa. Kaya paano tayo makasisiguro na ang Sara Duterte camp na ito supported by the Chinese Communist Party sa ilalim ng PDP laban mananatiling power that be until 2028? Di tayo nakasisiguro. May mirakulo ang buong may kapal sa lahat ng mga nagaganap sa bansa. Pakinggan natin itong report na ito ni Vivian Gulia at alamin natin ang paunti-unting paglaganap na ito. One because of a huge mistake by Chis Escudero. Sa bagay, blessing in disguise sa mga Pilipino na nakikita ng tunay na kulay ng mga nakararami sa atin na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Pakinggan natin ang kilusan ng ating mga kababayan para sa mga Pilipino. Kasunod ng panawagan ng mga eksperto sa batas mula sa Universidad ng Pilipinas, nasimulan na ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte, dumagdag ang De La Salle University Department of Political Science and Development Studies sa paghimok sa Senado na ituloy ang impeachment trial. Sa pahayag na nilagdaan ng higit 200 ng miyembro ng departamento, sinabi nilang ang kawalang kilos ng Senado kaugnay ng reklamo laban kay Duterte ay hindi lang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon, kundi isa ring paglapastangan sa prosesong itinakda ng konstitusyon para papanagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Hindi rin katanggap-tanggap para sa Union of People's Lawyers in Mindanao ang pagkaantala ng impeachment proceedings. Paalala nito sa Senado, maging tapat sa saligang batas at unahin ang karapatan ng publikong malaman ang katotohanan imbes na self-preservation. Ganito rin ang panawagan ng People's Impeachment Movement. Ang impeachment ay moral responsibility ng lahat ng mga Pilipino at ang ating senador. Kaya dapat matuloy ito. Ang talo kasi dito kapag hindi talaga matuloy ito ay ang katotohanan. Yung facts, yung truth, yung integrity ng ating institusyon. Umabot naman sa higit 100 guro ng University of the Philippines College of Law ang lumagda sa open letter kaugnay ng agarang impeachment trial. Imbitasyon namin sa Senado ay basahin ang saligang batas sa lente ng pananagutan. Talaga yung impeachment bilang proseso upang usigin ang ating mga pinakamatataas na opisyal ukol sa mga seryosong paglabag ng saligang batas. They cannot prejudge. They have to behave with impartiality and with independence. The highest form of accountability is the impeachment process. Giit ni Akbayan Party List Representative-elect Chel Diokno, hindi dapat hayaan ng Senado na takasan ng tungkulin ito base sa mga umano'y limitasyon na tila sila aniya ang gumawa nang hindi agad aksyonan ang articles of impeachment na isinumite ng Kamara. They should have convened many months ago at matagal na namin kina-question yan. It's premature even to talk about conviction when the Senate hasn't even convened as a court. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Mahiwagang kamay kaya ng buong may kapalang kumikilos upang ang mga makasarili na mga ambisyon na ito ay maibulgar sa taong bayan at upang ang taong bayan ay mapilitang kumilos na muli. Kagaya noong mga pagkilos noong 1985-86 na nagtapos sa People's Revolution. Kagaya ng pagkilos sa panahon ni Joseph Estrada na nagwakas ng kanyang tungkulin. Ito kaya ay muling pagkumpas ng makapangyarihang kamay upang gisingin ang ating mga kababayan.
Nakita ninyo, biglang lumaganap ngayon ang mga paghahayag na ito. UP noon, natatandaan nyo during People Power Revolution? Sila rin ang mga tao nagpasimula nito. Yung ATOM, August 21 movement. Pagkatapos sinuportahan ni Cardinal Sin, ngayon ay merong pag-iipon sa 9, sa Agis, sa 11, ng mga mamamayang Pilipino upang talakayan ang isyu na ito ng impeachment. Sa isang malaking pagkakamali ni Chis Escudero, napukaw ang damdamin ng mga Pilipino. At kaya't mananawagan, maging ang inyong abang lingkod, makiisa tayo. Sabagat ang panahon na ito ay hindi panahon ng katahimikan. If you see something, say something. Ang pananahimik ay pakikiisa sa kasamaan sa kasalukuyang panahon na nagaganap diyan sa Pilipinas. Paalala po namin natin ito. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. At yan ang ating insights ngayong araw na ito ng Sabado 7 ng buwan ng Hunyo. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Hanggang nandiyan si George